Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan at patuloy po nating kasama sa mga serye ng ating pong pag-aaral. Walang iba kundi ang tagapangasiwa po sa Education Department dito sa North Philippine Union Conference, si Pastor Nelson Castillo at si Dr. Mary Jane Zabat. Patuloy natin tinutunghayan ito pong ating leksyon na mayroong napakagandang pamagat na edukasyon. Kaya kayo inaanyayahan ko po, lalo na yung mga wala pang kopya nitong leksyong ito. Sana po ay makabisita kayo sa tanggapan ng ABC o di kaya ng mga mission o conference para malaman ninyo kung paano magkakaroon ng kopya nito. Pwede rin naman kayong mag-chat sa amin para maturuan namin kayo kung saan kayo maaaring makakuha nito. Nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Sa ating mga kapatiran sa iglesia, sigurado ko na mga nakasubaybay din ang mga guro natin sa ating mga paaralan at ganun din ang mga kapatid sa ibang bansa na palaging nakakasama natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyo, lalo tigit sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta sa atin pong Hope Channel. So baka meron kayong gustong batiin, Pastor Castillo. Ang mga kapatid po natin ay sana makita natin ang kahalagahan ng ating itinatag ng Diyos na edukasyon para sa ating mga bata. Amen. Napakagandang pagkakataon po ito para mas magkaroon tayo ng kaunawaan kung bakit ang ating iglesia ay nagkaroon ng napakagandang panukala ng pagtatatag ng ating mga paaralan sa karunungan ng nagmumula sa Panginoon. At ating pinapasalamatan po ang ating mga guro na matyagang nagtuturo sa iba't ibang kaparaanan. Ay natutuwa tayong pinadala sa atin na yung performance task ng bata ay gumawa sa gawaing bahay. Pastor Castillo, ay tuwan-tuwa ang bata. Sabi niya, happy time ang paggawa. So yun po yung sinasabi nating balancing pag-aaral, na matutunan ano yung realidad ng buhay at kung paano yun gumagawa sa buhay ng bata, bumabago sa kanya at nanunumbalik ang karakter ng ating Panginoon. Salamat po at purihin ang Panginoon sa inyong mga pagtityaga, mga guro natin. Amen. So tayo po ngayon ay nasa ika-4 ng serye sa atin pong quarter na ito. At ang pamagat po ng atin pong pag-uusapan ay ang mga mata ng Panginoon, ang biblical na pananaw sa mundo. Maraming marurunong na mga tao at may mahusay na edukasyon ang nagbibigay ng kanilang pananaw tungkol sa mundo. Ang iba, nagbibigay ng kanilang theory sa tungkol sa paglalang, na kapag iyong pinag-aralan, tunay nga na nakakapangilabot dahil malayong-malayo sa biblical na pananaw. Katulad halimbawa ng kanilang pag-iisip na ang mundo daw ay nakapirmi sa gitna ng sansinukob o ang paniniwala ng edad ng mundo ay billion years na. Ang iba na may nagsasabi na walang lumikha sa sansinukob at walang humubog dito. Hindi nararapat tingnan natin ang mundo mula sa isang alanganin na posisyon. Ito ang nakapag-aalala. Baka ang mga kaisipang ito ay maikintal sa murang isipan ng ating mga anak, lalo na kung wala silang anumang background ng Kristiyanong edukasyon. Ano ang biblical na pananaw sa mundo ang ating ituturo sa mga kabataan? Paano natin magagawang edukasyon tungkol sa paglikha ng isang nakapagpapatibay na karanasan para sa mas maraming tao upang makatulong na mapabuti ang ating pag-unawa at pagtanaw sa mundo? Ito po ang ating bibigyang pansin sa talakayang ito. Bago tayo dumako doon, atin munang hilingan si Pastor Castillo na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo
na kami ay binigyan ninyo ng inyong banal na kasulatan, na kasama ng aming mga anak, kasama ng aming mga mag-aaral, ay makita ang tunay na pananaw ng Biblia sa mundo, na kayo ang makapangyarihang manlalalang nito, na kayo ang nagpapala dito, na ang inyong mga mata ay nakamasid sa bawat panig ng mundo. Amin po nawang maunawaan ng maigi ang tunay na tinuturo ng banal na kasulatan, na hindi kami maligaw at malinlang ng kaaway, para makita namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Ating pong tuhayan ang ating susing talata na masusumpungan sa Kawikaan, Kapitulo 15, ang talata po ay 3. Kawikaan, Kapitulo 15, ang talata po ay 3. Ang sabi po dito ay ganito: ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Makikita po natin dito na ang Panginoong Diyos ay mahalagang-mahalaga sa Kanya ang Kanyang nilalang, kaya Siya ay palaging nagmamasid. Ibig sabihin ay sa lahat, sa bawat panig ng mundo, nandun man ang masama at nandun ang mabuti, ay tinitinang ng Diyos na manlalalang kung ano ang nangyayari sa Kanyang nilalang. At kasama marahil doon sa pagtingin ng Diyos ay naroon yung Kanyang, pag sinabi mo kasing tinitingnan, sa ibang salita sa Tagalog ay tinatanaw. So naroon yung Kanyang kaisipan tungkol sa sanglibutang ito. Ngayon, mayroon ding mga kaisipan ang mga tao tungkol din sa sanglibutang ito. Tingnan siguro natin muna kung ano yung pagkakaiba ng pansanlibutang pananaw ng tao at ang biblical na pansanlibutang pananaw. Ang tawag dito ay yung tinatawag na worldview, Ma'am Jane. Yung siguro maganda na makita muna na kung ano yung pananaw ng mundo. Pag sinabi po nating pananaw ng mundo, no, ng mga tao, ito po yung natutunan niya mula sa kanyang kabataan, ito yung filosofiya niya, paniniwala niya, ito yung bumubuo sa kaisipan niya, sa pagkatao niya, pag-uugali, nandyan yan, humubog sa kanya mula sa pamilya niya, sa relihiyon niya, kung mayroon man, sa kapaligiran niyang ginagalawan, sa pamayanan, yung mga nababasa niya, napapanood niya, naririnig niya, lahat pong yan ay katuruan na bumubuo ng kanyang kaisipan. Ang malungkot lang ng pag sinabi nating worldview, ito yung sumasala. So kung mahina ang pundasyon ng pinanggagalingan ng lahat ng paniniwalang yan, ay hindi masasala dyan kung masama na ba ang natututunan, at ito pala'y nagiging kabuhayan na o nagiging pag-uugali na, karakter na ng atin pong mga anak o tayo mismo o ang ating mga mag-aaral. Siguro, tingnan natin yung, di ba merong kasabihan na sapagkat ako ay tao lamang. Yun yung worldview ng pananaw ng mundo. Pero ang pananaw ng Bible, ako ay nilalang ng Diyos. So, makita natin yung kaibahan doon. So kapag ka po sinabi nating biblical worldview, laging ang pananaw na yan ay nakabase sa kasulatan, nakabase sa kalooban, pag-ibig, at karunungan na nagmumula sa Panginoon. So yan ay mababasa po natin sa kasulatan. Yan ang pananaw ng ating Panginoon. Kaya napakaganda yung sinabi ni Pastor Castillo, kagaya halimbawa sa tao, masasabi natin na ang iba sabi ay ikaw ay mataas na uri ng hayop. Papayag ba kayo na sabihin kayo ay hayop? Pero ayaw po natin, sa mga pananaw ng biblical na pananaw, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Nagkasala tayo. Oo, kung yung sinasabi, sapagkat ako'y tao lang, kasi ibig sabihin, nagkakamali ka. So, excuse yun, dahil tao ka lang. Pero hindi po. Ikaw ay nilikha ng Diyos na perpekto, nagkamali ka, pero ang maganda ron, ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kaligtasan para maibalik ulit sa Kanya.
So ang iyong tahanan ay hindi ito, ang karunungan na iniisip mong ito lamang, pero ang Panginoon may nilalang makalangit na karunungang maglalapit sa iyo, sa iyong lumikha sa iyo. No? So, Yun ibig sinasabi sabihin, natin, pagka biblical. sinabi nating biblical worldview, yung kanyang sinasabi, yung kanyang pangunawa, ay nakabatay sa Biblia. Hindi doon sa nabasa lang niya sa sinulat ni Charles Darwin, o di kaya nung ipapang mga pilosopo na mahusay. Ngayon, kapag ka ang isang manunulat o ang isang kaisipan ay hindi nakabase sa Biblia, yun ay pananaw ng mundo o ng mga tao sa mundo. So ganon nagiging maliwanag po sa atin kung ano ngayon yung pagkakaiba ng tinatawag na pananaw ng tao o yung pansanlibutang pananaw ng tao at saka yung biblical na pananaw o pansanlibutang pananaw. Ngayon, paano natin pinawawalang halaga ang idea na walang Diyos? Sabi nga ng pananaw ng mundo, wala daw Diyos. Walang banal, lahat ay pawang material at pawang natural lamang. Mababasa yan, Pastor, sa mga awit 53:1. Mga awit 53:1. Ang sabi po dito ay ganito: Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumawa ng mabuti. Pero ang realidad niyan, Pastor, doon sa mga naniniwala sa Diyos ay yung ating talatang sauluhin. Na ang sabi doon, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. So ang realidad, makita natin, kahit sa 1:16, mababasa natin ito. Na sinasabing ganoon ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ayan. Sa Isaias 45:21, maganda rin ang sinasabi dito. Isaiah 45:21. Ang sabi po dito ay ganito: Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit, o magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyo ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin? Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. So, yun ang itinuturo nating realidad na totoo na merong isang Diyos na lumalang ng mundo. So dito po sa pag-aaral natin ay sabing ganon kapag ating tinitingnan, yung sinabi niya sa awit, awit 53:1 na ang nagsasabi ng walang Diyos ay yung yung puso, may pusong hangal, yung mangmang, So ibig sabihin, sa mga taong may karunungan, masasabi lang natin yung tunay na karunungan kung kilala natin ang pinagmula natin, at yung gumawa ng lahat ng ito. So pinapakita po dito sa ating mga teksto na ito kung paanong ang katunayan na ang Diyos, ang pagkaunawa sa pansanlibutang pananaw na nakabase sa Biblia, ay kumikilala na may Diyos na lumikha ng sansinukob, na may Diyos na nagpadala ng kanyang anak para iligtas tayo sa kabila ng ating mga pagiging makasalanan. Kaya hindi malayo sa mga tao na hindi nakabasa ng Biblia na magkaroon sila ng kanilang sariling pananaw tungkol sa mundo. Kasi kung titingnan mo nga naman yung realidad, kung medyo palalawakin mo yung iyong kaisipan, ang realidad ay kung mayroong Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay na kinahaharap natin ngayon? Na kung sinasabi nating may makapangyarihan Diyos na lumikha ng mga bagay sa sanlibutan, pero bakit nananatili na ang tao ay dumaranas ng paghihirap, mga ganong makatanungan, at yung iba naman ay ang kanilang pananaw ay nakabase sa materialismo. So kaya ko sinasabi ito dahil kung ang magiging tagapagturo para sa ating mga anak ay yung walang malalim
na kaalaman sa banal na kasulatan at pagkakilala sa Diyos, maaari niyang maimpluwensyahan maging ang ating mga anak. Opo, dahil sabi po ganun ay hindi mo alam, hindi mo masusukat kung hanggang saan ang impluwensya ng isang guro sa buhay ng kanyang mag-aaral. Kaya napakahalagang bantayan po natin bilang mga guro, bilang mga magulang, kung paano natin tinuturuan ang ating mga anak. Baka ito po ay naghahatid sa kanila na kumilala na walang Diyos. At yun ay makikita sa halimbawa ng magulang, kung sa ating mga guro na nakikita yung pag-uugali na hindi naaakma. So, napakahalagang atin pong pag-aralan ang salita ng Panginoon na ito ang babago sa atin, magtuturo sa atin ng karunungan kung paano natin maihahatid din ang mga bata sa pagkilala. Sa tunay na karunungan, walang iba yung pananaw na naaayon sa Biblia. Yan, mga kaibigan, pangunahin po sa anumang edukasyong Kristiyano ang realidad hindi lamang ng Diyos, kundi anong uri ng Diyos siya, isang personal na Diyos na umiibig at nakikipag-usap sa atin. Ngayon tingnan po natin paano natin masasabi ang pananaw sa mundo ayon sa Biblia at ang pananaw sa mundo na mayroong Diyos na mas makatuwiran at matuwid. Heneses 6:5, Pastor. Sa Genesis, ang unang talatang babasahin natin. Kapitulo 6, ang talata ay 5 ay ganito. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Mga awit 94, 11 at 12. Dito po sa mga awit 94, ang sabi po dito ay ganito. 94, 11 at 12. Nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan o Panginoon na tinuturuan mo sa iyong kautusan. Ayan. Primera Corinto 8 at 2. Isa pang talata, Pastor. Primera 1 Corinto 8:2. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. So, mapanganib para sa atin na magtiwala sa ating sariling karunungan na walang matibay na batayan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang matutunan ang pansanlibutang pananaw sa mundo batay sa Biblia. At ito ay mangyayari lamang kung ang edukasyon ay malalim na nakaugat sa Biblia sa pananaw ng Panginoon. Kaya ang ating mga paaralan ay yan ang itinuturo natin. Ano ang pananaw natin sa mundo batay sa sinasabi ng Biblia. Kaya po, sa atin pong lahat ng pag-aaral, mapa-science man yan, mapa-araling panlipunan, laging nakabase yan sa Biblia at nakikita ng mga bata, ng mga mag-aaral, anong kinalaman nito sa tinuturo natin na pinagmula natin, ating nilalakbay na sanlibutan at yung ating minimithing buhay na nilalaan ng Panginoon. So lahat po yan dapat ay naggagabay sa kanila, naghahatid sa kanila dun sa daan na nais ng Panginoon para sa kanila. Kaya maingat na sa bawat katuruan na binibigay natin, nakabase yan, maging math yan, laging nakapaloob ang salita ng Panginoon. Ayan. Mayroong isang napakagandang katanungan na ito'y napakatagal na nakalipas. Isang tao na nagngangalang Leibniz, isang German na matalino at manunulat, na nagkaroon siya ng katanungang, bakit mayroong isang bagay sa halip na wala? Paano tayo kaya tutugon sa tanong na ito? Makikita natin, Pastor, yung kasagutan doon sa tanong niyang bakit mayroong isang bagay sa halip na wala, Genesis 1:1, mababasa natin doon. Sa Genesis 1:1, sabing ganon, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun. So, mula sa wala. Ibig sabihin, mula sa wala, nagkaroon ng mayroon,
nilikha pala yan ng Diyos. 1:1, 1 hanggang 4. Sa 1:1 hanggang 4, ang sabing ganoon, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. So, dito makikita natin na ang Panginoong Hesus pala, sa wikang English nga ay the active agent of creation. Okay. Kaya doon sa Genesis pa lang makita natin yung let us. Ibig sabihin, nandun ang Diyos Ama, nandun ang Diyos Anak, at nandun din ang Espiritu ng Diyos. At sa Juan 1, nakita natin na si Jesus ang active agent of creation. Kaya, nagkaroon na sa halip na wala ay mayroon. Nagpasimula sa Diyos, Sa Diyos, ano? Ibig sabihin, kung ang mundo ay walang anyo, walang kaliwanagan, walang laman, pero mayroong gumawa nito, no, para ito'y magkaroon. So, mula sa Diyos na siyang sinasabi dito yung interpretation, yung maaring dito sa kanyang sinasabing mayroong isa, So, yun yung pinagmulan, yung Diyos na pinagmulan ng lahat para magkaroon ng lahat ng mayroon sa mundo. Okay. Kasi yung pananaw ng mga manunulat, mga mahuhusay ng mga tao na sinasabi rin naman nila na nagpasimula ang lahat sa wala. Kaya lang, mayroon doong kanilang pinatitibay na parang isang atom mula na walang laman, so doon daw nagpasimula ang lahat kaya nagkaroon ng mga tao at ng mga bagay dito sa sanlibutan. Marahil napakahalagang ating talakayin yung pangunahin at kahalagahang doktrina ng paglalang at pag-alaala nito sa bawat isang linggo sa pansanlibutang pananaw ng Kristiyano. Mababasa natin, Pastor, yan sa Exodus 20, 8 hanggang 11. Yan, sa Exodo 20, 8 hanggang 11. 8 hanggang 11. Ang sabing ganoon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ay 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos at sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw na ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So, merong manlalalang na nilalang ang mundong ito sa loob ng 6 na araw. At yung 7 ay yun ang panahon na aalalahanin yung paglalang ng Diyos. Mayroon pa, Pastor, yan sa Apokalipsis 14, 6 at 7 na tumutukoy din sa manlalalang. Apokalipsis 14, 6 at 7. 6 at 7. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa, tangkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ayan, ang sabi doon ay merong manlalalang na siyang gumawa ng langit at lupa at lahat ng mga bukal. Si Job, meron din binabanggit yan sa Job 12, 7 hanggang 10. Napakagandang tala ito doon sa hindi pa talaga maniwalang may manlalalang. Job 12, 7 hanggang 10. Nang tanungin mo ngayon ang mga hayop at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo, o magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo, at ang mga isda sa dagat ay magsasaway sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Nasa kamay niyang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga ito. Ayan, napakalinaw po, no? Ibig sabihin ay, kung hindi pa natin maunawaan, magtanong tayo doon sa mga nilalang ng Diyos at ituturo sa atin na meron talagang isang manlalalang. So, napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia
na hindi basta't sumulpot ang mga bagay sa sanlibutan ito kung hindi mayroong dakilang lumikha sa kanila. Pero Pastor, alam ba ninyo na kung ang isang tao na ay hindi nagbabasa ng Biblia, maaring hindi niya maging worldview, pananaw, itong katulad ng ating sinasabi ngayon. Pero mayroong mga pag-aaral, katulad halimbawa ng tinatawag nating prinsipyo ng cause and effect. Diba? Ganon. Halimbawa, itong table na to, ay magkaka-table ba dito kung walang gumawa nito? Ano sa tingin, di ba? Ganon yung mga natututunan natin. So, nagpapakita lamang itong prinsipyong ito na walang mga bagay sa mundo ang basta't susulpot na walang lilikha para sa Kanya. At dito ngayon nagiging matibay ang pananaw natin bilang Kristiyano dahil nakabase sa Biblia na sinasabing mayroong manlilikha ng mga bagay sa sanlibutan ito. At hindi ka basta malilinlang na ikaw ay nagmula sa unggoy, na ikaw ay mula sa isang cell, at kung ano man, at nagkaroon ng buntot at lahat ng yan. Dahil dito po sa ating pinag-aaralan, ito yung magiging pundasyon ng katotohanan ng ating pagtuturo sa ating mga anak, sa ating mga paaralan na siya'y nilikha ng Diyos sa wangis niya. At ang maganda doon ay yung pagkilala na may lumikha, may makapangyarihang gumawa sa iyo, at yung lahat ng turo, maliban dito, ito ay hiwalay sa katotohanan ng Diyos kapag kaiba sa turong ito ng Panginoon, dahil nakita natin na ang lahat ng order ng mga planets, at ang paglago, ang paglaki ng bawat organisms, ng mga animals, tayong mga tao, napaka-delicate po niyan, kung ating babalikan sa isang baby lang, na mula sa isang egg cell na na-fertilize, at naging embryo, at hanggang sa siya'y maging bata, pag nilabas, nakakatakbo, nakakaisip at lahat. So kung iisipin mo, anong kakayanan ng tao para ipaliwanag ito, yun po hindi maabot ng kaalaman ng tao. Kahit anong pag-aaral ang gawin natin, test and trial ang ginagawa. Ayan. So yung trial and error, ang ginagawa ng tao para masumpungan, samantalang nandito na ang katotohanan sa atin pong kasulatan. Napakaganda nitong ating pinag-uusapan. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ba yung ilang mga pag-aaral o mga aral ng Biblia ang laban sa pinaniniwalaan ng tao? Maganda ka rin kasing maintindihan natin yung mga biblical nating paniniwala na nagiging laban naman sa pagtanaw ng mga tao sa sanlibutan. Ayun nga, Pastor, ang pananaw natin ay mayroong dakilang panukala. Ibig sabihin, mayroong designer. Ito ang ating pinaniniwalaan na hindi lang tayo basta lumabas sa bula, kundi talagang mayroong isang dakilang panukala sa paglalang ng tao. Yeah. Kaya hindi natin pinaniniwalaan yung mga itinuturo ng iba. Isa pa po, halimbawa, yung kanina binanggit natin yung Sabbath, yung pag-alala natin sa pagkalikha ng Diyos sa sanlibutan at pagkalikha sa atin. So, may kaibang turo ngayon na ilalagay sa isipan ng atin pong mga mag-aaral, ng ating mga anak. Pero kung babalikan natin sa Biblia, isang tanging araw lang ang ibinigay niya para alalahanin ang kadakilaan ng Diyos, mamahinga kasama ang Diyos at purihin siya, at yun po ay ang araw ng Sabat. So isa yan sa mga turo na nasa Biblia, biblical pero nag-iba pagdating sa pati yung kamatayan na sinasabi ng iba na kapag namatay, ang espiritu, ang kaluluwa ay nandyan hanggat hindi tinatanggap sa langit. Yung mga ganong turo na napakapanganib, na malaman ng ating mga anak, matutunan nila hanggang sa tumanda, na ang namamatay pala, pwedeng mag-stay pa ang kanyang kaluluwa, samantalang alam natin na nandun siya sa libingan, at siya'y namamahinga hanggang hindi dumarating ang paghukom ng Panginoon. Ayan, yung mga ganyang mga turo ay minsan nga kahit hindi natin napapansin, pumapasok ito sa ating bahay. O kahit tayo ng mga Adventista
na nagkakaroon ng mga pag-aaral ng Biblia, pero hindi natin namamalayan, itong mga turong ito pumapasok din sa pamamagitan ng mga telebisyon, yung mga napapanood natin. Di ba? Ipinakikita nila ng isang tao kapag namatay, nariyan lang siya, nagmamasid sa kanyang mga mahal sa buhay. So yung mga maling mga aral ay pumapasok sa ating mga tahanan. How much more kung ang iyong anak ay nag-aaral sa hindi nagtuturo ng Kristiyanong edukasyon. Kaya napakahalaga po na alamin natin yung pinagdadalhan natin sa ating mga anak. Siguraduhin natin na ang turong kanilang tinatanggap, ang pinaglalagyan nating paaralan sa kanila ay magpapalago sa kanila sa karunungan na maghahatid sa kanila sa panukala ng Diyos ang kanilang buhay na nakalaan sa Panginoon, buhay na walang hanggan. So mga minamahal, isa pang delikado po ay yung pinalalakas na ngayon na power of mind. Napakapanganib na kilalanin ng tao na makapangyarihan ang kanyang brain, ang kanyang kaalaman. Kung atin pong babalikan, ang sabing ganun sa Exodo, kung paanong ibinigay ng Panginoon ang skills ng lahat ng mga gumawa ng templo, sir, dun sa wilderness, sa panahon ng paglalakbay ng Israelita. Ang sabi niya, inilagay niya ang karunungan dun sa kaisipan ng mga taong pinili niya. So, ibig sabihin, sa ating mga kaisipan, napaka-ingat tayo na ito ay dapat ang kanyang nilalaman ay mula lamang sa Panginoon. Dahil kung hindi, ang sabi doon, mangmang tayo. Kung ang paniniwalaan natin taliwas sa nilalaman ng kasulatan na kaya nating isipin ang lahat ng ating pwedeng isipin hiwalay sa Diyos. Hindi po. Dahil sa Diyos lamang nagmumula ang lahat ng karunungan. Ngayon tingnan natin kung paanong sa ating pag-aaral at pagtuturo na ipapakilala si Jesus at ang kanyang dakilang ginawa. At bakit ang pagsamba ang pinakamataas na natural na tugon ng tao? Babalikan natin, Pastor, yung sa Juan 1, versikulo 1 hanggang 14. Juan 1 hanggang 14. Diyan ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dito, nang pasimula siyang berbo at ang berbo'y sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, at ito rin ang pasimulay, sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalatayang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kalwalatian gaya sa bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So, yun ang yung pagsamba natin sa Diyos, yung pagsamba natin sa ating Panginoong Yesus ay yun ang pinakamataas na natural na tugon natin para sa Kanya. Ipinakilala sa atin si Kristo ang manlalalang, siya ang pinanggagalingan ng liwanag, si Kristo ang siyang nagkatawang tao na para tayo ay magkaroon ng tinatawag na buhay sapagkat nasa Kanya ang buhay. Kung nasa Kanya ang buhay, natural lamang na ang ating magiging pagtugon ay yung ating taus-pusong pagsamba sa Kanya. So napakaliwanag nitong puntong ito na kapag naunawaan natin ang Diyos na lumikha sa atin, ay siya ring Diyos na nagkatawang tao, katulad na sinasabi ni Pastor Castillo,
ay napumasan ng kanyang sarili, napumasan na dapat sana ang parusa ay para sa atin, pero kanya itong pinasan dahil sa ating mga kasalanan. Hindi nakapagtataka na tayo'y tinatawagan upang sambahin natin siya. Kaya dito ho, dalawang bagay ang ipinapakita sa ating napakahalaga. Walang iba kung hindi ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus at ang panukala ng kaligtasan. So dito po sa ating pag-aaral ay patuloy na itinatatak sa isip natin. Kung kinikilala nating ang Diyos ang lumikha sa atin, ang kasama roon si Kristo at sa kanyang pag-ibig, bagamat nagkasala ang tao, ay binigyan ng panukala ng kaligtasan sa pagsasakripisyo ng kanyang anak na si Jesus. So yun po yung maghahatid sa atin na ganito pala tayo kamahal ng Diyos. Na sa kabila ng ating pagiging pasaway, sa kabila ng pinipili natin, yung iba yung laban sa Kanya, tumatalikod tayo sa Kanya, pero nandun pa rin ang pag-ibig niya, aalok niya sa atin para tanggapin natin yung panukala niya, yung pinaka gusto niya talagang mangyari sa atin, at yun yung mabuhay ng walang hanggan kasama siya. So ito po ay walang hinihingi, kapag ka ganito ang nasa puso natin, hindi mo mapipigilan na sambahin siya. Kaya magiging natural ang pagkilala mo sa Kanya, ang pagsamba mo sa Kanya sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong papanukalain, ay bibigyang kalwalhatian ng Diyos. Amen. So napakaganda itong ating tinatalakay na ito, na ating natutuklasan kung paanong hinuhubog ng Kristiyanong edukasyon itong mga pananaw na ito ng Panginoon na nakabase sa mga turo at aral ng banal na kasulatan. Katulad halimbawa, nung nakaraan nating pinag-aralan, kasama na hinuhubog tayo sa pananaw ng Biblia tungkol sa kautusan ng Diyos, yung ating mga moral na mga kaisipan. Ngayon, ang tanong natin ay, paano natin bibigyang diin ang matibay na naituturo ng kautusan sa mga mag-aaral sa tahanan man, sa simbahan o sa paaralan? So ito yung tinatawag, Pastor, na restoration of the image of God, yung pagpapanumbalik ng larawan ng Diyos sa tao. Ibig sabihin ay ang tao ay pinahahalagahan ng mataas na pagpapahalaga ng Diyos. Meron siyang mataas na pagpapahalaga sa kanyang nilikha. Kaya nga po yun ay makikita natin sa Deuteronomy, na pinapaalala sa atin yung pagmamahal sa Diyos. So yung pagmamahal sa Diyos na yun, kapag mahal mo siya, ayaw mo siyang masasaktan ang kanyang kalooban. Gagawin mo yung kanyang kalooban at yun yung kanyang kautusan. Magiging masaya ka na gawin kung ano yung magpapasaya sa kanya dahil mahal mo siya. Kahit po sa ating mga tahanan, kapag mahal mo ang iyong mga magulang, so ayaw mong sasakit ang kalooban nila, ayaw mong mabibigo sila, kaya gagawin mo kung ano yung kanilang inutos sa iyo, kung ano yung tinuro nila sa iyo, tutuparin mo dahil gusto mong bigyan sila ng kasiyahan. Ganon din po ang tao sa kanyang manlilika, dahil gusto mong bigyan siya ng kalwalhatian dahil sa kanyang dakilang ginawa sa iyo, dahil na-develop sa iyo yung relasyon, Naging matatag ang relasyon mo sa Kanya mula sa mga pag-aaral mo, na pagkilala mo na siya ang manlilikha, na siya'y nagpanukala na iligtas ka, at ikaw ay nilalaan niya para sa buhay na walang hanggang kasama ng ating Panginoon. Kaya kung atin lilimilimin ang ating mga pinag-uusapan dito, nakikita natin ang kahalagahan ng Kristiyanong edukasyon na humuhubog para sa biblical na pananaw sa mundo. So kaya ang sistema ng Kristiyanong edukasyon, walang iba kung hindi yung minimithi na ma-restore yung imahe ng Diyos sa buhay ng isang mag-aaral o sa buhay natin. Subalit, ang nangyayari ngayon ay yung kabuuang sistemang ito ay pawang nasira. So siguro dapat nating malaman kung ano yung mga sumisira sa sistemang ito. Anong mga lugar yon? Anong mga lugar yung mga sinisira
dahilan sa mga itinuturo sa mga mag-aaral ngayon? Yung evolusyon, Pastor. Ibig sabihin ng evolusyon ay walang manlalalang. Yung mga fantasies, yung mga myths, mga fables, novels. Kaya ako ay ang tagal kong pinaniwalaan na ang unang tao sa Pilipinas ay si Malakas at si Maganda. Ay di, bahagi yan ng mga itinuro sa atin. Kahit na mas elementary, maraming alamat. O kaya nga, yung pala hindi naman pala yun ang tunay na sinasabi ng Biblia. Ang tagal kong pinaniwalaan na yung buwan at bituin ay kwintas na isinabit sa alapaap at nagbayo. Nung natutusok yung alapaap ay tumaas na hindi na makuha. Mga turo yan na wala sa Biblia. Kaya anong programa natin ngayon, Ma'am Jane? Natutuwa po tayo na sa karunungan ng Panginoon ay ginabayan tayo kung paanong kinakailangan nating gumawa ng mga textbooks, ng mga learning materials na nakabatay sa Biblia. Yeah. At sa tulong at biyaya po niya, may mga nag-commit na mga gumawa nito. At sa panahon natin ngayon, nakikita po nila ang kahalagahan sa pag-i-implement ng learning materials na ito. Bagamat hindi pa kumpleto, subalit sa paraang ito ninanais po ng Panginoon, patuloy na maitatak sa isipan ng mga bata, ng atin pong mga mag-aaral, na walang pagmumulan ng pinakamabuting edukasyon, karunungan, kundi ang Biblia lamang. Kaya sa lahat po ng leksyon, nakapaloob dyan, ang pinagbabatayan nito ay ang kasulatan. At ang napakaganda, Pastor, ay yung atin pong kinder na books, lessons ngayon, ay talagang nagsisimula yan sa pag-aaral ng Biblia. Nagsisimula yan sa kwento ng mahalagang tao sa Biblia na ginamit ng Panginoon para gabayan sila. Anong leksyon sa siyensya ang nakapaloob doon? So, ibig sabihin, ang pundasyon ng pag-aaral ay Biblia na po. Si Christ na ang sentro ng lahat ng pag-aaral. Ito po yung mithiin ng atin pong iglesia na ang ating mga anak ay mapatatag sa kanilang pananampalataya, mahubog sila ayon sa nais ng Panginoon at maibalik ang kanyang karakter. Amen. Naalala ko, minsan nang ako ay nasa elementarya, na nagtuturo ang aming teacher ng tungkol sa alamat. Merong nagsabi, wala naman yan sa Biblia. Ang sagot ng teacher, hindi mahalaga kung wala sa Biblia. Ang mahalaga, yung moral lesson. So, paano ba natin po, ito? Mapanganib po yan, Pastor, na dahil hindi natin alam kung paano tumatatak sa isip at puso ng bata yan at bumubuo sa kanyang katauhan. Kaya mahalaga na maging maingat tayo sa sinasabi sa kanila. Kung yan ay alamat, ay dapat may warning tayo na ito ay hindi totoo. Halimbawa na lamang po yung binanggit ni Sir, at yung mga fantasies na yan, na inilalayo natin sa realidad ang mga bata. Pwede palang kumanta ang aso, yung mga ganon, dahil ginagawa natin sa fantasy yan. So akala ng bata, lahat ng kaya niyang isipin, imaginein, ay mangyayari talaga. So nawawala yung pagkilala na ang lahat ng ito ay gumagalaw sa kapangyarihan ng Diyos at may nakatakda siya kung anong galaw at anong kaisipan at anong katangian mayroon ang bawat nilalang niya. Napakalaki pala ang responsibilidad na nating lahat, lalo tigit yung nakakaunawa ng biblical worldview na dapat na ito ang maituro sa ating mga anak. Subalit ang katanungan dito, ang magdadala ng lahat ng ito, walang iba kundi ang mga guro. So paano naman kung ang mga guro ay mababaw ang kanilang pagkaunawa dito sa biblical worldview? Ako, Pastor, ay matagal na nagturo sa kolehiyo natin. At ang mga education majors, dumadaan sa amin lahat yan. At yung itinuturo natin sa mga guro ay sapat na sapat para paglabas nila ay talagang biblical worldview ang dadali nila. Yun namang mga teachers natin, pag nangailangan tayo at walang available na doon sa mga nagtapos sa ating mga paaralan, ay kinukuha rin natin yan, pero pinapakuha pa rin natin ng pag-aaral ng tungkol sa Biblia para meron din silang konkretong
biblical worldview na maisasali nila sa mga bata. Amen. Sa mga kaibigan, halaga nitong puntong ito upang makita natin kung paanong maingat na itinuturo ng Adventistang paaralan itong pananaw mula sa banal na kasulatan na siyang huhubog sa ating mga anak upang maging ganap na kaaya-aya sa harapan ng atin pong Panginoon. Na yung nawalang imahe ng Diyos ay muling maibalik sa kanilang pagkatao o sa ating pagkatao. Ngayon, anong mga pansanlibutang pananaw o kaisipan ngayon ang nag-iiwan ng bukas na pintuan para sa kasamaan at kalupitan upang makamit ang kinalalagyan ng lipunan? Napakarami po nito, Pero magbibigay lamang tayo ng isa. Halimbawa, ang pananaw na gawin mo ang magpapasaya sa iyo. No, kapag ito ang nakalagay lang sa isip ng tao at mababaw o hindi nakaangkla, hindi ito nakabatay sa Biblia, ay sasabihin mong basta magpapasaya sa akin kahit makasama sa aking kapwa, kahit na malagay sa alanganin ang buhay ng iba dahil sa akin, pero gusto kong gawin ito kasi masaya ako pag ginawa ko to. So ang iba masayang gawin na makapanakit, ay yung mga abuse na nangyayari sa loob ng tahanan, nagpapasaya sa kanila yon, pero yun po'y mapanganib. Yan ang mga nagbubukas ng kasamaan, pintuan para sa kasamaan at kalupitan para maabot natin yung gusto natin. O kaya naman yung mga korupsyon na nangyayari, yan po ay ilan sa mga iniisip na kapag ikaw ay maraming pera, ikaw ay mataas ang posisyon, ikaw ay makapangyarihan. Yan po'y mga mapanganib na mga pananaw, materialismo. Dahil kailanman, anumang bagay na mayroon tayo ngayon, lahat pong yan ay hindi atin. Pinagkatiwala lamang ng Diyos. Kaya ito'y inaasahan niyang gagamitin natin para mabless ang iba, para bumago sa buhay natin, at para umakay din sa iba na mabago ang buhay. Amen. At ang pinaka-nakakatakot dito, Pastor, ay yung kaisipan na don't be a Christian. Kakatakot yun. Bakit po? Adi mawawala ka na ng Kristo. Oo. Mawawalan ka na ng Diyos na itinuturo ng iba. Yun naman ang nilalabanan natin na sa ating mga paaralan, be a Christian. Amen. Kaya po sa mahalaga na maalala natin na sa murang edad, sabing ganoon ay mula sa crib, mula sa sinapupunan ng ina, tinuturuan na talaga ang bata. Kung gusto nating maging matibay ang pundasyon nila sa biblikal na pananaw ng ating mga anak, sa pananaw ng Panginoon, ay tuturuan natin sila ng matyaga mula sa tahanan, dadali natin sa paaralan na may katulad din na pananaw, biblical worldview pa rin. At kapag sila ay dumako na sa kanilang pagtatrabaho, nakatatak na sa kanila yon, anuman ang mangyari, pipiliin nila kung ano yung pananaw ng Panginoon, kung ano ang pundasyon ng paniniwalang mayroon sila kundi ang Biblia. Yan. Alam ninyo, napakagandang ulit-ulitin yung mga kataga na kanina pa namin binabanggit na ang tunay na layunin ng edukasyon ay ibalik ang larawan ng Diyos sa kaluluwa. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Paano nito ipapakita kung bakit kailangang napakakaiba ng Adventistang edukasyon mula sa karamihan sa pananaw ng sanlibutang sa edukasyon? Okay, so ang Adventist education po ay nakabatay po ito dun sa unang paaralan, na tinatag ng Panginoon. Yung pagnanais niya ng paglago na kagaya ng kay Jesucristo, lumago sa karunungan, lumago sa kanyang pangangatawan, lumago sa kanyang relasyon sa kapwa at relasyon niya sa Diyos. So ito pong apat na ito, yung harmonious development, ang may sinisigaw po ng Adventist education, para sa kanyang paglalakbay sa excellence, a journey to excellence. Yan po ang hatid ng Adventist education. So sa pagkakaiba nito sa ibang mga paaralan, pinapakita po rito na ang sentro ng lahat ng pag-aaral ay ang Diyos. Ang pundasyon ng lahat ng pag-aaral ay ang salita ng Diyos. At ang bawat mag-aaral ay anak ng Diyos na kandidato
para sa Sa langit. Ano? At yan po ang napakahalaga na gusto nating ilagay sa isipan ng bawat isa. Kung ilalagay natin sila sa paaralang Kristiyano, ang Adventist education, makikita po natin na maaabot natin yung daan na gusto ng Panginoon para sa ating mga anak at matuturuan sila ayon sa kanyang panukala. Amen. May tuturing natin sa kinaharap nating postmodernity ang pangangailangan ng pagtuturo ng biblical na pananaw bilang pagsalungat sa turo ng naturalismo at materialismong pananaw na nakasentro sa biblical worldview ay hindi lamang ang kaisipan na mayroon ang Diyos, kundi siya ay personal na Diyos na nakikisama sa kanyang nilikha. Ang kanyang makapangyarihang paglikha ay nagpapatunay po sa mga bagay na nasa sanlibutan, kasama na tayo. Ang kanyang makapangyarihang pagtubos naman ay nagpapahayag ng kanyang puso. Ipinapakita ang kanyang layunin ng pagtubos para sa mundo at sangkatauhan upang tiyakin ang ating hinaharap. Sa ganitong kaisipan, makikita natin kung bakit mahalaga sa Adventist education ang Kristiyanong pananaw. Sa Filipos 2:5, binabanggit na rin po natin ito. Sabing ganon, magkaroon nga kayo ng pag-iisip ng katulad din naman ng kay Kristo Jesus. Sa ganitong pangangailangan at lunas na pananaw, may mga bumabangon pa rin katanungan. Paano ang pag-iisip ni Kristo ay maililipat sa isipan ng mga kalalakihan, kababaihan at bata upang ang pagtingin nila sa mundo ay katulad rin ng pagtingin ng Diyos? Dahil ang Kristiyanong pananaw ay nakabase sa mga mata ng Panginoon. Nakikita at nasasala nito ang mga taliwas na pananaw ng tao, maging ito man ay nakakakumbinsi o sistematiko. Kung hahayaan natin ang ating mga anak na mahubog sa pananaw ng tao, hindi po mangyayari yung sinasabi ng Biblia na magkaroon kayo ng pag-iisip ng katulad ng Panginoong Hesus. At baka sila pa'y malinsad at humantong na sila hindi na maakay sa panukala ng Diyos. Kaya nga't napakahalaga ang pagpili ng paaralan para sa ating mga anak. Ang paaralan mayroong pundasyon ng biblical na pananaw. Ito ang paaralang Adventista na ang layunin ay panumbalik ang larawan ng Diyos sa ating mga buhay. Sana'y isaalang-alang po natin ang napapanahong panawagan na ang lahat ng Adventistang bata ay nakakaranas ng Adventistang edukasyon. Bago po tayo magtapos, atin munang saksihan ang isang magandang awitin. On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye, cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie, my possessions lie. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. O'er all those wide extended plains shines one eternal day, one eternal day. There I shall see forever reigns, as elders night away, scatters night away. I am bound for the promised land. I am bound for the promised
reach that happy place, I'll be forever blessed, be forever blessed, for I shall see my Father's face, and in His kingdom rest, in His kingdom rest. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Who will come and go with me? I am bound for the promised land. Dakila po naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo at binigyan nyo kami ng isang paaralan na siyang magtuturo ng biblikal na pananaw. Marami pong salamat at mayroon kaming mga guro na nagkumit ng kanilang mga buhay upang gampanan ang inyong panukala na ang bawat tao at bawat bata na mag-aaral sa paralang Adventista ay mahuhubog sang-ayon sa inyong pananaw. Nawa sana ang mga prinsipyong napag-aralan namin ay may-apply namin sa aming mga buhay at kami lumakad ng naayon sa inyong dakilang panukala. Igawad nyo nawa ang basbas mula sa langit at sa bawat isa na nakasubaybay sa programang ito, tanggapin nila ang magandang panukalang ito at magkaroon ng commitment na dadalhin namin ang aming mga anak sa Adventistang paaralan at aanyayahan pa ang iba upang mahubog din sang-ayon sa inyong nais. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa naging talakayan natin. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nelson Castillo at si Dr. Mary Jane Sabat ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.